New Luka Doncic 2, highest quality basketball shoes, mabibili lang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Pumasok ang Minnesota Timberwolves sa 2024 Western Conference Finals bilang paborito na makapasok sa NBA Finals at may makatuwirang dahilan para dito. Matapos talunin ang reigning champion na Denver Nuggets sa isang mahirap na 7 games sa serye, pinatunayan ng Timberwolves na sila ay tunay na contender. Subalit, hindi nagtagal ang magagandang panahon. Pagkatapos lamang ng 11 araw, natanggal na ang Timberwolves sa playoffs matapos silang talunin ng Dallas Mavericks sa iskor na 124-103 sa Game 5 upang tapusin ang serye. Hindi nagpakita sa kanilang pinakamahusay na laro ang mga stars ng Timberwolves. Gayunpaman, alam ni Edwards na ang Timberwolves ay mananatiling contender sa susunod na season. Babalik kami sa susunod na taon, sabi ni Edwards ayon kay Dane Moore ng Blue Wire. Gayunpaman, alam ni Edwards na ang Timberwolves ay mananatiling contender sa susunod na season. Bagamat nabigo ang Timberwolves na panatilihin ang momentum sa kanilang matagumpay na serye laban sa Nuggets sa West Finals, walang dahilan upang asahang sila ay magiging mahina sa susunod na season. Pagkatapos ng lahat, dapat pa rin silang magkaroon sa kanilang pangunahing mga piraso kahit na si Kyle Anderson ay magiging free agent. Para sa Timberwolves, ito ay masakit na naging malapit, ngunit malayo pa rin sa kanilang layunin na makuha ang championship. Walang katiyakan na makakarating sila muli sa ganitong kalayo sa playoffs, gaano man katalented ang kanilang roster. Alam ito ng mga fans ng prangkisa mula sa kanilang puso. Noong 2004, ang Timberwolves ay 2 panalo na lang mula sa pagpasok sa NBA Finals bago matalo sa Los Angeles Lakers sa West Finals. Ang team na iyon ay nanalo ng 58 games dahil sa mahuhusay na laro ni Kevin Garnett sa kasamaang palad, iyon ang huling pagkakataon na makapasok ang Timberwolves sa playoffs bago ang 13 years na tagtuyot. Umabot ng 20 years bago sila muling makapasok sa conference finals. Masakit makita na alam ng mga fans ng Timberwolves kung ano ang heartbreak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Timberwolves ay mas nakaposisyon upang maging sustainable contender. Si Anthony Edwards ay magiging 23-year-old pa lamang sa Agosto at siya ay may kontrata para sa mahabang panahon. Ang pagiging mahusay ni Edwards sa ganitong murang edad ay nagbibigay sa Minnesota ng malaking margin of error. Halos lahat ng mga great players sa basketball ay kinailangang tiisin ang pagkadismaya bago nila marating ang tuktok ng NBA. Hindi lahat ay maaaring maging Tim Duncan na mananalo ng championship sa kanilang rookie season. Sina Michael Jordan, Kobe Bryant at LeBron James ay nagkulang din sa playoffs sa maraming pagkakataon bago sila nagtagumpay. Ang iba pang mga all-time greats na kinailangang mabigo muna bago sila nakabangon ay sina Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo at Kevin Durant upang pangalanan ng ilan. Si Anthony Edwards, sa kanyang murang edad, ay may mataas pang oras sa kanyang panig. At para sa Timberwolves, ang trabaho ay magpapatuloy mula dito. Ang Mavericks ay nasa ikatlong NBA Finals sa kasaysayan sa kanilang prangkisa, na may 1-1 na record sa kanilang 2 nakaraang appearances. Ang parehong mga laban na iyon ay laban sa Miami Heat, kung saan natalo sila noong 2006 bago bumawi noong 2011. Sa taong ito mayroon silang bagong kalaban at ito ay ang Boston Celtics. Si Doncic ay may 5-6 record laban sa Celtics sa kanyang karera na may average na 29.9 points, 8.8 rebounds at 7.5 assists. Marami sa mga maagang highlight sa kanyang karera ni Luka ay laban sa Celtics, kabilang ang 2 buzzer-beating game winners at isang buzzer-beating assist para sa isang panalo sa laro. Nagbago ang sitwasyon sa mga nagdaang season kung saan natalo ang Mavs sa kanilang huling 4 na laro sa loob ng 2 taon laban sa Celtics. Nanalo ang Celtics ng 64 games ngayong season at nangingibabaw sa mga leaderboard ng NBA sa halos bawat kategorya. Sila ang number 1 offense sa NBA ngayong season at number 3 sa defense. Ito ay nagbigay sa kanila ng 11.1 net rating na maglalagay sa kanila sa hanay ng mga pinakadakilang title-winning teams. Si Doncic ay naging underdog sa bawat serye sa kanyang karera maliban sa first round ngayong taon
na nangangahulugang siya ay nag-e-excel sa ganitong mga sitwasyon. Bukod dito, si Doncic ay napakahusay sa mga laro sa road, na isang kahanga-hangang tugon sa kawalan ng home court advantage sa isang playoff series ngayong season. Nagkaroon lamang siya ng home court advantage ng isang beses sa kanyang playoff career noong 2022 sa first round. Ang mapagtagumpayan ng Celtics ay maglalagay kay Doncic sa mabilis na landas patungo sa pagiging isa sa mga all-time great na nanalo ng championship sa edad na 25 matapos mapabilang sa 5 All-NBA teams sa loob ng 6 na season. Ang potensyal ni Doncic ay walang hanggan, ngunit si Jason Tatum ay nakatuon din sa pagkakaroon ng katulad na makasaysayang tagumpay sa 2024 NBA Finals. Sa edad na 25 matapos mapabilang sa 5 All-NBA teams sa loob ng 6 na season. Sa pagkakaroon ng katulad na makasaysayang tagumpay sa 2024 NBA Finals. Si Kyrie Irving ay may mahalagang papel sa pagkapanalo ng Mavericks sa Game 5 laban sa Timberwolves upang maselyo ang kanilang pwesto sa NBA Finals laban sa Boston Celtics. Si Irving, na former Celtic, ay nagsalita tungkol sa laban kontra sa team na kanyang pinagsilbihan sa isang kontrobersyal na 2 taong stint mula noong 2017 hanggang 2019. Ako ay nasa isang punto sa aking buhay kung saan hindi ko na iniintindi ang mga nakaraang sandali. Naging maayos kong naproseso ang mga iyon, umusad bilang isang tao. Nahirapan ako noon nang nasa Boston ako, nakikitungo sa isang pagpanaw sa aking pamilya at iba pang mga bagay na hindi ko pa handang harapin. Ipinakita ni Irving ang kanyang respeto sa roster ng Celtics at tila sabik na makipagharap sa kanila sa NBA Finals. Ngayon na nasa magandang kalagayan ako upang maipahayag ang aking nararamdaman, handa na akong bumalik sa Boston at magsaya kasama ang aking mga teammates. Alam kong kami ay magiging focus at makakaharap namin ang isang mahusay na Boston team na karapat-dapat na makarating sa NBA Finals. Nakikita ko sila bilang isang mahigpit na kalaban, isang tunay na kalaban, at makikita natin kung sino ang pinakamahusay na team na mananalo. Si Kyrie ay may average na 22.8 points, 3.9 rebounds at 5.2 assists sa kasalukuyang playoff run para sa Mavericks. Bagamat bumaba ang kanyang scoring numbers, sino mang nanonood sa laro ng Mavs ay makikita ang kabuuang epekto ni Kyrie sa court. Siya ay naglalaro sa pinakamahusay na depensa sa kanyang karera bilang on-ball defender at perpektong ugnayan sa opensa ng Mavs bilang ang kanilang secondary ball handler. Ito ang kanyang ika-4 na NBA Finals appearance. Siya ay na-injury noon sa kanyang unang Finals appearance noong 2015, ngunit tumama ng game-winning shot para sa Cavaliers sa 2016 NBA Finals para manalo sa kanyang nag-iisang titulo. Pumunta rin siya sa 2017 Finals at natalo bago umalis sa Cavaliers papunta sa Celtics. Nagkaroon si Kyrie ng ilang tensyonadong sandali sa Celtics mula sa pag-iwan niya sa team noong 2019 sa free agency matapos mangakong siya ay magre-resign. Ang kanyang panahon sa Celtics ay puno ng mga injury at drama sa labas ng court. Ang kanyang pamumuno ay hindi nagkaroon ng malaking epekto sa mga young Celtics. Nagtungo siya sa Brooklyn Nets upang sumali sa kanila at bumuo ng superstar duo kasama si Kevin Durant. Ang Nets ay nakaharap ang Celtics sa playoffs ng 2 beses kung saan ang unang taon ay nagresulta sa isang malakas na panalo para sa Nets sa first round ng 2021 playoffs. Nakita si Irving na niyurakan ang logo ng Celtics sa gitna ng court na nagdulot ng galit ng mga fans. Ang 32-year-old na player ay tinukoy bilang isa sa pinakakinamumuhian na atleta sa kasaysayan ng sports sa Boston. Tinalo ng Celtics si Irving sa bawat laban mula noong ginawa niya yon, kung saan ang gwardiya ay nasa 10-game losing streak kasama na ang isang sweep na pagkatalo sa 2022 playoffs. Ito ang kanyang pagkakataon para bumawi at hindi siya babagsak ng walang laban. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.